Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, yan ang nagpapatotoo na ako ay isinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay umupo. Pakisabi sa katabi mo, "You look great." Yeah. Sobra ka naman. Sabihin mo na lang, "You look good." Yan. If we look around us, everything looks good. Every year, sa pamumuno ni Father Chito, nagbabago ang kapaligiran natin. Ngayon, marami ng ilaw, no? So, everything looks good and we all want to look good. Lahat nag-aayos. Nagpapaayos. I'm sure bago kayo pumunta rito, ang iba sa inyo nagpaayos. December na. Magpapasko na. Kaya lahat nag-aayos at nagpapaayos din. Pag sinabi nating mag-aayos, ang inisip natin ay bahay na inaayos. Sapagkat kapag nag-aayos ng bahay, ang tanong ay bakit nanay lamang ang iniisip natin? Wala na bang iba? Nag-aayos ng bahay, itinatago ang lahat sa loob ng kwarto, sa ilalim ng kama para hindi makita. Sa paglilinis ng bahay, mga kapatid, dalawang bagay ang mahalaga: magtapon at maglabas. When you clean your house, you throw out something bad, ugly, and to bring out something good, something beautiful. Magtapon ng basura, maglabas ng maganda. Kakatunayan, pag may bisita tayo, nilalabas natin ang lahat ng maganda. Kurtina, kobre kama, kubyertos. Pag wala ng bisita, alam niyo na, kayo na magdudugtong. Pag wala ng bisita, balik sa dati. Maglililis lamang tayo ng bahay, pati na ng buhay. Mga kapatid, maglinis tayo ng bahay at maglinis din tayo ng buhay. Ayusin natin ang ating buhay. So tanong mo sa katabi mo, "Kapatid, ayos ba?" Iba yun, ibang ibig sabihin ng ayos ba?
Pag dumadating ang simbang gabi, nandiyan yung mga hiling natin, no? Kaya meron tayong request box na nasa harapan. Di man matupad, mga kapatid, ang tanong naayos bang buhay ko? Sapagkat hanggang ngayon, ay nasa second Sunday pa tayo ng Advent, at ang pinagdiriwang natin ay yung second coming ng Panginoon. Kasi yung first coming, naganap na nung unang Pasko, when He became flesh. Season ng Panginoon. May kwento tungkol sa isang politiko sa Pilipinas na ang kanyang political platform ay to create 4 seasons sa Pilipinas. Kasi sa atin, 2 lang no? Gusto niya 4 din ang season sa Pilipinas, katulad sa mga sa Europa. Sabi niya, I propose rainy season, more rainy season, hot season, and the longest season, Christmas season. Bukod tangi tayo mga kapatid, sa Pilipinas ang pinakamahabang Christmas celebration sa buong universe. May tao nga sa Pilipinas mga August pa lang pasilip-silip na Nag-iintay na kung kailan na magbubukas Anyway, if we have the longest Christmas celebration, ay dapat bigyan din natin ng panahon ang ating sarili para ipaghanda. Spiritual preparations. Kasi Christmas is God's season. Pakiulit, God's season. And you are the reason. Pakisabi sa katabi, you are the reason. Kayo ang dahilan, tayo ang dahilan kung bakit bumaba si Jesus, naging tao. Time to reflect nung simbang gabi mga kapatid ay time para mag-reflect tayo. Kasi sa hindi nais kong ipaalam sa kaalaman ninyong lahat na bakit siyam na gabi. Kasi nobina, siyempre, pag nobina, siyam. Ito ay in honor of Mother Mary. The 9 consecutive masses na simbang gabi ay upang parangalan ng ating mahal na ina. Sapagkat yung mga nanay dito, alam nyo lahat, bago nyo ipanganak ang inyong anak, 9 na buwan yung dinadala. And so 9 gabi tayo mag-iintay sa pagsilang ng Panginoon. At pasalamat tayo dahil itong simbang gabi ay special privilege na binigay sa atin ng Roma. Maraming tao ng nakaraan. Tayo lang ang tanging bansa sa buong mundo na Advent pa lang, nakaputi na ang mga sinusuot sa atin sa simbahan. Meron na tayong luwalhati, may gloria na tayo. Masaya na. At yan ay dahil sa special privilege na bigay sa atin ng mahal na Papa nung panahon na yon. Ang tawag nga dito ay una ay Misa de Gallo. Ano ba yung Gallo? Manok. Gallo, yung tandang. Kasi pag tilaok ng manok sa umaga, doon nagmimisa sila. Sa kapakanan ng mga nung tayo ay, noong pa hanggang ngayon naman ay agricultural country tayo, birang para sa mga magsasaka noon na nagtatrabaho para sila ay makasimba. Panahon para magnilay din tayo mga kapatid, hindi lamang yung hanapin natin na kung paano sasaya sa Paskong ito, kung sinong bibigyan, kung sinong hindi bibigyan. Hindi. Panahon para mag-reflect, magnilay tungkol sa ating mga sarili. Sinimulan ko yung
magtapon at maglabas. Ang tanong ko sa sarili ko ngayon at tanong sa mga kapatid ay, lilinisin natin ang ating mga sarili. Napapaligiran tayo ng magagandang maliliwanag na ilaw sa gisag ni Kristo. Ang tanong ng mga ilaw na yan, nagliliwanag din ba ang buhay mo? May liwanag din ba sa puso mo? May liwanag din ba sa iyong buhay? Yan ay hindi lamang palamuti, mga kapatid. They have some special message to each one of us. An existential question. Nasaan ka na ngayon sa buhay mo? Maliwanag ba o madilim? Ano yung basura na dapat nating ilabas at itapon? Bilang mga Kristiyano, ang basura natin sa buhay, mga kapatid, ay yung kasalanan natin. Kasalanan ko at kasalanan mo, yan ang basurang dapat nating itapon. Mga kapatid, siguro this early sa buhay natin o sa paghanda ng Pasko, ay nakagawa na tayo ng mga listahan ng bibilin o minsan nakabili na kayo. Anong bibilin? Saan bibili? Sinong pagbibigyan? At ang pinakamahalagang tanong, mga kapatid, may pambili ka ba? Di ba? Puro tayo lista, may pambili ka ba? Kasi yan, kaya sumasakit ang dibdib natin no? Ang dahil sa dami ng lista, ay wala naman tayong pambili. We are preparing to give something because Christmas time is giving time. Pero wag nating kalilimutan ang sino yung tunay na mayroong, sino yung pinagdiriwang natin, ang ating Panginoon. Ano yung inihahanda natin para sa Kanya. Sabi nga nung kanta, matagal na itong kanta na ito, what can I give to the King if He has already everything? Suggestion lang. There is only one thing that we can give and that will make that king happy on his birthday. Ano yon? Malinis na puso. Kasalanan. Hinihintay natin sa atin na ibigay niya, isurrender natin sa Kanya ang ating kasalanan. Kasalanan mo, ang madilim na buhay mo, ang hinihingi ng Diyos, ibigay mo sa akin at liliwanagan ko. So, do not just look good this Christmas. Pakisabi sa katabi, do not just look good. Lakas niyo naman. Do good. Yan ang importante. Do not just look good, do good. Huwag lang maglinis ng bahay. Higit sa lahat, linisin at ayusin ang ating buhay. Mga pamilya nating iniwan sa Pilipinas, naghihintay sila. Ewan ko, ano hinihintay nila sa inyo? Bigyan nyo ng kakaligayahan sila kahit na dito tayo ay medyo maghihigpit ng sinturon. Mga kapatid, tuwing dumarating ang simbang gabi, hindi pwede nating hindi isipin at bigyan ng diin na minsan may mga tatanungin ng ating sarili, bakit ako nagsisimba? In the first place, mga kapatid pala, pag hindi po kayo naka-attend ng hindi nyo nabuo ang siyam na gabi, hindi ito kasalanan, ha? Hindi rin obligatory mass ang magsimba ng simbang gabi. Hindi sinasabi ng simbahan na magsimba kayo ng simbang gabi, kung hindi, magkakasala kayo, hindi po. Sunday, yun. Pero yung simbang gabi, hindi po. Bakit?
tinatanong ni Bishop, bakit pagdating ng simbang gabi, punong-puno ang ating patio, ang ating grounds? Hindi naman obligasyon. Is it? Hindi naman, di ba? Hindi yung obligasyon na magsimba tuwing simbang gabi. Pero bakit? Merong nagtutulak sa atin. Meron sa loob ng bawat Pilipino na pag dumating na yung malapit na yung 15 o 16 ng Disyembre, kung sa Pilipinas 16, dito yung 15, ay alumpihit na. Alam na niya ang gagawin niya. Kasama na ng kultura ng pagkatao ng isang Pilipino yung simbang gabi. Pag wala siyang simbang gabi, parang hindi kumpleto ang Pasko. Marami nagsasakripisyo sa Pilipinas, mga kapatid, alas 4 ng umaga, talagang magsasakripisyo ka doon. At may nagsasuggest po sa akin dito, merong nagbumungkahi dito, Father, bakit hindi niyo subukan dito na magsimbang gabi ng alas 4 ng umaga, talaga Misa de Gallo? Ako, ready ako. Kayo? Tabo, konti lang ako sumagot. Ready. Sana hindi lamang ito isang nakaugalian na magsimba. Ang iba ay gumagawa ng simba gabi bilang pasasalamat sa maraming biyayang tinatanggap araw-araw. Ang iba naman, panata, pangako, na kapag nakumpleto ko itong yung may hinihingi siya. Sabi nga ni Father Chito kanina, napabiro, di ba? Humihingi ng boyfriend. Hindi binibigay ng Diyos ang boyfriend, ngayon hinihingi na, asawa na talaga. So, whatever your requests are, ay importante ay sinasamahan natin ng dalangin at pananampalataya. Sa ibang bansa nga, talagang nagsasakripisyo na doon sa kung saan malamig na malamig at may snow pa, ginagawa nila ng alas 4 ng umaga. At dito po sa UAE, meron din. Sa Dubai, kung gusto niyo ng alas 4 ng umaga, punta po kayo sa Dubai. At sa Sharjah, meron doon simbang umaga. Tayo, kontento lang tayo sa simbang gabi. Yan. Iba kasi simbang umaga, simbang tanghali, yung mga nagpaparty ng magdamag tapos sisimbang gabi, anong tawag doon? Simbang tulog. Simbang tulog, natutulog na lang. Siguro naman at this early hour, walang matutulog sa inyo, no? Paki-check yung katabi. Yan. So mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili sa loob ng 9 na gabi para yung Paskong darating na ito ay maging makabuluhan sa ating buhay. Uulitin ko, liwanag ang number 1 na sinasagisag ng Pasko. Liwanag ng Pasko, gabay ng sama-sama nating paglalakbay. So hilingin natin sa Diyos na yung mga bahagi ng ating buhay na medyo madilim ay liwanagan niya. Hindi ko na palalalimin pa o hihimayin pa yung ibig kong sabihin. Alam ng bawat isa sa inyo kung ano yung binabanggit ko. Sapagkat ang bawat sa atin ay may madidilim na bahagi din na dapat nating maliwanagan at tanging Diyos lamang ang magbibigay ng liwanag dyan. And for that reason, sabi ko nga kanina, you are the reason for the Christmas season.